Tara, samahan niyo akong gumawa ng okay na kalabasa. By the way, baka hindi ka pa nakaka-follow, don't forget to follow po. At baka naman po, pa-subscribe din po sa ating YouTube channel. At eto na nga, sisimulan na natin ang ating pagluluto. At syempre, ang mga ingredients na ating kakailanganin ay 3 cups of kalabasa na grated na, 1 tablespoon fish sauce, at 2 cloves garlic mince, 1/2 of teaspoon of ground black pepper. At sa tubig naman ay tansya-tansya lang ang paglalagay depende sa kaano karami ang ilalagay nating kalabasa. At lalagyan din natin to ng 2 itlog. At nilagyan ko rin nga pala ng 2 pieces of onion mince. Alam nyo ba, the best ang okay kalabasa para sa mga kids dahil maraming bata ang hindi kumakain ng gulay. Kaya naman hindi nila mahalata na gulay ang kanilang kinakain. Ang okay na kalabasa is healthy and delicious Filipino appetizer that is very easy to cook. Sa isang tasa nga, pinaghalo-halo ko yung mga pampalasa, gaya ng 2 itlog, black pepper, at mga ibang pang pampalasa. Nang matapos ko nga mix well together, nilagay ko na sa kalabasa para mahalo ko na. Dapat halong-halo ang gagawin natin para mabalanse ang lasa ng kalabasa. Nang matapos ko nga mahalo, nagpainit na ako ng mantika. Medyo hindi pa mainit yung mantika na ilagay ko agad yung okay na ating gagawin. Dahil nga wala akong panghulma ng ating okay kalabasa, gumupit lang ako ng paper plate para maging bilog siya at magkaroon tayo ng panghulma ng ating okay kalabasa. Yan yung tinatawag na napaka-creative charge. Habang nagluluto nga ako ng ating okay kalabasa, heto nga't nag-get ako ng ating pipino para sa ating sausawan. Pag-cubes nga lang ang ginawa ko para pantay-pantay ang ating gagawin para sa ating sausawan. Kung wala naman kayong pipino, pwede rin naman labanos ang ating gamitin. Kung wala naman kayong labanos, pwede namang suka lang ating gagamitin at kaunting sili. Pagkatapos ko nga magayat ng pipino, tinimplahan ko na rin yung suka. Nilagyan ko rin nga pala ito ng isang buong sibuyas na pa-cubes din ng gayat, parang ganun sa ating ginayat na pipino. At naglagay rin nga pala ako ng 2.5 teaspoon ng sugar. At hindi na nga pala ako naglagay dito ng mahalang or sili dahil ang mga tao dito sa bahay ay hindi mahilig sa mga mahalang. At depende po sa atin ang paglalagay ng asukal kung gaano karami dahil ang gusto ko kasi matamis-tamis ang ating sausawan. Pagkatapos ko nga magluto ng ating kalabasa at ating sausawan, ito't nilagay ko na sa malinis na pinggan. At ito nga pala yung ating finished product. Sa isang iglap, ubos agad. Thank you for watching. Baka naman pa-share na rin po ng ating video.